Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Para to sa lahat ng mga Libra. So, Libra, alamin natin yung message sa'yo ng baraha from February 22, 2025. Tingnan natin yung vibration. Ano ba yung portal na posibleng mag-open sa'yo simula to ng February 22? Hindi siya talagang sa araw lang ng February 22, hindi. Starting lang siya, starting. Hindi siya yung parang sabihin, tapos na, hindi pa ito tapos guys, okay? Magsisimula pa lang. Simula pa lang siya kahapon, 22. Okay. Libra. First card mo is Dragonfly. Live life to the fullest. How? And second card is Be Strong. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. Sana all. Okay, Libra. So, dito sa barahang ito, sa dalawang yan, sinasabi sa'yo na mamuhay ka sa kasalukuyan. Okay? Enjoy life. Diba? Parang same lang eh. Live life to the fullest. Be happy. And yun, be happy din to. Maging strong ka daw. Huwag kang matatakot. Parang ganun. Okay, so live life to the fullest, Libra. Wow! Wala naman tayo ditong question. Kasi maganda tong message na to eh. Kung ano yung nangyayari sa'yo sa ngayon, pinanghihinaan ka ng loob, maraming gumugulo sa isip mo, marami kang expectation na hindi nangyari, marami kang kinakatakutan, enjoy mo na lang yung life, enjoy mo na lang kung anong nangyayari sa ngayon. Okay? Isipin mo na malakas ka, mas malakas ka sa pagkakaalam mo. Okay? And yung strength na pinagdadaanan, yung strength na meron ka sa ngayon, ay kaya niya na pataubin yung, or i-overcome yung mga problema na darating pa, or pwede mong harapin sa mga susunod na araw, buwan na to. Parang yung message niya is confidence. Yung portal, yung pinto na magbubukas sa'yo is yung parang bibigyan ka ng universe ng confidence. Tataas yung self-esteem mo. Yung parang iisipin mo, wow, ganun pala. Meron pa pala akong ibubuga. Parang ganun. Parang lalakas yung loob mo. Okay. 5 of Swords, 8 of Swords, and then the Star and 6 of Wands. Eto ka. 5 of Swords, nakikita ko sa'yo dito na posibleng, nako Libra, mag-iingat ka dito ha. Sinasabi sir dito na live life to the fullest. But nakikita ko yung kaso, judgment, justice, police. Nakikita natin dito yung mga otoridad. 5 of Swords, pwedeng may kailangan kang i-give up. Meron kang kailangan i-give up. It's either pera, it's either kung ano man to na pwedeng malagay ka sa 8 of Swords. It's either connection. Kasi yung 8 of Swords, guys, it's either literal siya na kulungan, jail. It's either siyang relationship siya na, alam mo yun, na pwede kang malagay sa relationship na stagnant, yung restricted ka, yung masasakal ka sa relationship. It's either contract, trabaho, na pwedeng masasakal ka din. Makukulong ka sa isang trabaho, sa isang negosyo, sa isang kontrata. And nakikita ko sir dito, marami kang pangarap sa buhay eh. Napakadami mong pangarap sa buhay. Pangarap mong yumaman eh. Pangarap mong magkaroon ng sariling negosyo. Pangarap mong kung may negosyo ka na, mag-expand pa siya. Expansion ng negosyo mo. And 6 of Wands, nakikita ko dito, pangarap mo din na ipaglaban ka ng mga tao sa paligid mo. Pangarap mong hangaan ka ng mga tao sa paligid mo. Yung ma-recognize ka ba? Yung parang pangarap mo na purihin ka nila, bigyan ka ng recognition. Eto ka,
So, kung alin man dito sa pangarap mo na to, or kung may mga pangarap ka sa buhay na kailangan mo munang i-give up sa ngayon, related sa pera to. Pwedeng kailangan mo ng malaking halagang pera para matupad mo itong pangarap mo. 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon, kailangan mapera ka para kilalanin ka. 'Di ba? Ganon yung buhay sa ngayon eh. Pag mahirap ka, baliwala ka. Pag mayaman ka, ikaw yung center, ikaw yung pagsisilbihan. So dito nakikita ko, dahil sa pangarap mong yan, maging financially stable, yung parang malagay ka doon sa, yung mabigyan ka ng atensyon ng mga tao sa paligid mo, gagawin mo ang lahat eh. Ang problema lang dito, mag-iingat ka. Okay? Ingat-ingat lang tayo kasi hindi naman masama yung mangarap tayo, ha? Hindi masama. Walang masama sa pangangarap. But be careful, make sure na yung pangarap natin ay hindi yan maging parang rason para makagawa tayo ng masama laban sa kapwa natin. Kasi minsan may mga pangarap tayong kailangan natin i-give up kung alam natin na may matatapakan tayong tao, may gagawin tayong illegal, or may mga, alam mo yon, may mga circumstances na pwedeng pagdaanan na hindi talaga siya yung direct na route, 'di ba? Yung road, yung kung saan talaga papunta yung success. Kasi minsan, yung pangarap ng iba na yumaman, tapos gumagawa sila ng mga illegal, yung mga scamming or anything, yun yung wag nating gagawin. Kaya wag nating gagawin yon kasi sinasabi mo dito na 5 of Swords, kailangan mong i-give up siya. Okay? Useless yung maging matagumpay sa buhay pero maraming natapakan. Maraming hahabol sa konsensya mo. Or kung hindi man makonsensya, pwedeng karma. 'Di ba? So, nakikita ko sa'yo dito, walang masama mangarap, walang masama dyan, walang masama na maghangad tayo na nandun tayo sa pedestal. But, make sure na wala kang iksasakripisyo dyan na guilt feelings, wala kang iksasakripisyong buhay, wala kang matatapakan na tao, walang iiyak na tao sa pangarap mong yan. Okay? Which is, pwedeng, pwedeng hindi ikaw yan, pwedeng ikaw yung iiyak dahil sa pangarap ng taong yun. So, di ba? Sa iba gagawin niya, so ikaw apektado. Parang ganun. So, yun. Number 89, the moon, page of cups, the sun, the empress. So, yun, di ba? Nakikita ko sure dito, marami kang kinakatakutan sa buhay. Maganda naman yung taong may takot, di ba? Kasi pag wala tayong takot, kailangan natin uminom ng kape para matakot tayo ng konti. Diba? So, yun. Nakikita ko sa'yo dito na makinig ka sa sinasabi na yung intuition. Prioritize emotion over financial or over material things. Yun yung pinaka-message sa'yo dito. Kita mo yung the moon, water sign. Emotion to, water sign. Diba? And yung the sun na to, nagsasabi na ang pinaka-source ng happiness mo or pinaka-source talaga ng satisfaction mo is hindi pera, emotion. Kasi, nakikita ko sa'yo dito na lumaki ka na mabuting tao, 'di ba? Mabuting tao and marami kang natulungan. And dito sinasabi sa iyo na siguro marami kang napagdaanan sa buhay na naging rason kung bakit naging matatag ka. Maraming taong nanloko sa iyo. And dito sinasabi ng barahan na kahit na maka-experience tayo ng mga panloloko, ninakawan ka, in-scam ka or anything, huwag kang bababa sa level na ganon para mag-take ng revenge. Okay? Sinasabi sa'yo dito na maraming darating na blessings sa buhay mo. Stay as you are. Yung sinasabi sa'yo dito. Maging matatag ka para labanan mo yung lahat ng tukso. Kasi tukso to eh. Tukso to guys. Yung living life to the fullest na maganda, maayos yung, alam mo ba kung bakit nahihirapan ako ma-explain sa'yo? Kasi baka yung iba mabash tayo, nasasabihin, hindi ako naghahangad ng ganyan, hindi guys. Dito, karamihan, hindi lang Libra, maraming naghahangad na ma-enjoy yung buhay sa ngayon. Okay? Marami.
Kita ko, nag-aangad ako ng ganon. But make sure lang na pagdaanan natin yung tamang direksyon. Huwag tayong liliko Kasi pag lumiko ka, and hindi mo give up itong thoughts na ito ng pagmamadali para makapunta doon sa 6 of Wands, para makapunta doon sa The Sun, pwedeng maraming tao yung iiyak na pwede mong daanan sila. Okay? So, ikaw na yung bahala dito. Pwedeng yung iba makaresonate, pwedeng yung iba hindi. Basta ang portal na sinasabi sa yung mag-o-open sa ngayon is konsensya. Kailangan nating makonsensya. Kailangan nating i-give up yung bagay na alam natin na hindi natin makukuha sa mabuting paraan. Kailangan natin na i-give up yung mga personal happiness natin na pwedeng makasakit tayo ng ibang tao, third party, relationship. Basta isipin mo, yung portal na magbubukas sa'yo is so much blessings, happy outcome siya. Pero, hindi siya darating sa'yo kung meron kang 8 of Swords na yung iiyak siya, na parang siya ang magiging biktima. Or pwede ikaw yan. So, yun, bahala ka na dyan. Okay? Okay, so thank you guys for watching. Bye!